Hello guys, no, nakakalungkot na balita yung napanood natin na may isa na naman tayong kabayan sa bansang Kuwait kung saan nga ay nagpakamatay dahilan nga sa yung asawa nito ay merong kabit at yung napakasakit pa dito ay sarili niya pang kumare ang naging kabit nga ng kanyang asawa. Napakahirap bilang OFW kasi nga naging OFW din tayo at napakahirap mapalayo sa pamilya. Yung nakakainis lang dito ginagawa natin ang lahat na magtrabaho sa ibang bansa. Nagpakaalila tayo. Kahit napakahirap, napakalungkot. Hindi basta-basta ang buhay, lalong-lalo na tayo ay kasambahay sa ibang bansa. Para lang matugunan ang pangangailangan ng ating pamilya, pero yun ang kasamaan nga ay nagawa pa tayong lokohin. Katulad na lang dito kay Kabayan. Kaya narito guys, panoorin natin. Napapag na ako eh. Napapag na ako. Para nila okay lang ako dito. Pero hindi. Napapag na ako eh. Napapag na ako sa lahat. Napapag na ako kaya sana kapapag mo. Napapag na ako sa lahat. Napapag na ako. Gusto ko na mamasal na ako. Gusto ko na mamatay din. Napapag na ako sa lahat. Napapag na ako sa lahat. Okay lang ako. Hindi na alam ko dito. Hindi na alam na kapag na ako. Hindi ko. Lagi ganito ako na hindi ko alam ko anong gagawin ko. Ang sarap pumatay. Ang sarap pumatay talaga. Ang sarap pumatay. Ang sarap pumatay. Alam yung hirap ko bilib ko. Hindi nila alam yung nararamdaman ko lahat. Problema. Sino na lang yung pagkakasa? Alam mo, hindi ko okay. Ako sino ko yung nabibigit tayo. Nararamdaman ko nila dito. Puro problema. Puro sakit ko. Minsan hindi ako naging masaya. Minsan hindi ako naging masaya sa buhay ko. Puro ang sakit. Panalo na lahat. Pagod na ako. Pagod na ako. Pagod na ako. Pagod na ako sa lahat. Pagod na ako. Suma na ako. Ayoko na. Gusto ko na mamatay. Gusto ko na mamatay. So, rest in peace dito kay Kabayan natin. Sa iba, napakadali lang sabihin na pag ganito yung nangyayari, napakadali lang nila sabihin na hayaan mo yan, makakita ka pa ng mas higit pa dyan. Pero, deep inside guys, napakasakit. Napakasakit tanggapin na ganun. At napakabilis lang sabihin ng iba sa kapwa natin yung nangyari nga sa kanya, pero sobra-sobra nakitang-kita naman natin dito kay ate na sobra na punong-puno na siya ate at hindi niya na kaya. Kasi sa totoo lang, bilang isang OFW din, ay napakahirap na mawalay ka sa pamilya mo. Yun lang yung pagod na pagod ka na sa trabaho mo. Tapos gusto mo lang naman na kahit na sa message lang naman ay makamusta tayo at marinig natin yung mga boses ng mga mahal natin sa buhay ay maibsan yung kalungkutan natin at pangungulila sa kanila. Yung mawawala man lang kahit papano yung pagod natin na marinig natin at mabasa natin sa mga chat or sa messages natin na kinakamusta tayo ng mahal natin sa buhay. Kaya nga, gaya nga ng sabi natin, no, na kung ikaw ay may isang kamag-anak, may anak, may kapatid, or magulang man, o isa sa pamilya mo yung nasa ibang bansa, or kahit hindi sa ibang bansa, malayo sa buder mo, ay matuto naman tayo na kamustahin yung pamilya natin, yung kamag-anak natin. Nang dahil kasi nga hindi natin alam
kung ano yung kanilang pinagdadaanan ngayon. Lalong-lalo na sa kapwa natin mga OFW na mag-isa lang sila na lumalaban sa hamon ng buhay. Diba? Walang iba, wala silang mapagsabihan ng kanilang mga sama ng loob doon, na pagod sila. Kaya makikita mo na lang na minsan nagdi-off masayang masaya. Tapos minsan ay makakarinig pa sila ng masasakit na salita na kisyo daw, parang feeling dalaga o ano pa dyan, na yung pamilya daw ay andito sa Pilipinas. Hindi nyo naiisip na minsan lang makalabas sila ng dahil lang sa panandalian lang na oras na makapag-day off, nakapag-relax sila. Gaya nga ng sabi nila, sa tawa at sa saya na nakikita nyo sa kapwa natin OFW sa mga post nila, or kapag nagdi-day off sila, hindi mo nyo alam yung sa likod ng tawa nila ay yung hirap din sa kanilang trabaho. Kaya sana dito sa pamilya, hindi lang dito kay ate, sa lahat, pahalaga naman natin yung mga pinapadala sa atin ng ating mga kamag-anak na sa ibang bansa. At sana naman isipin natin bago kayo gumawa ng hindi maganda. Lalo-lalo na dito kay kabayan na napakasakit sa kanya. Siguro medyo tanggap niya pa kung ibang tao yung naging karelasyon ng kanyang asawa. Pero yun nga ay sariling kumare niya pa ang naging kabit ng kanyang asawa. At dito ay punong-puno na nga si ate. At hindi niya na nga nakayanan yung depresyon. At syempre hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. At siguro sa sobrang hiya na lang, siya na lang yung nahihiya sa ginawa ng kanyang asawa. At sobrang sama ng loob. Kasi syempre pag ganun, wala ka na ibang maisip. At doon na pumapasok kung ano-ano yung hindi maganda na pwede mong gawin. Hanggang nga sa doon nga si kabayan ay nagpakamatay na. Nakakaawa lang si kabayan, no. Lahat naman tayo pumunta doon sa ibang bansa. Tiniis nating lahat yung mapawalay at lungkot na malayo tayo sa ating pamilya para sa kinabukasan na ating pamilya. Sana naman ay isipin nyo na umalis yung pamilya nyo, yung asawa nyo, para sa kinabukasan nyo. Pero meron talagang mga tao na hindi natin maintindihan kung bakit nagawa pa nilang lukuhin ang kanilang asawa. Pero hindi naman sa ganun minsan, kasi meron din asawa na umalis din at yung asawa ay nakapaghanap din ng iba doon. Pero kanya-kanya tayo ng ugali o kapalaran sa buhay. Kaya dito kay kabayan, rest in peace. Kung saan ka man, sana ay naging maayos ka na ngayon. Kaya sa kapwa natin OFW, tibay lang ng loob. At huwag tayong papadala sa mga hindi magandang iniisip natin. Isipin natin kung bakit nandoon tayo. Kahit na niloko man tayo ng asawa natin, isipin natin na meron pa tayong anak, meron pa tayong mga magulang at ibang pamilya na nagmamahal sa atin. At huwag na huwag tayo makalimot na tumawag sa taas, kasi siya lang ang nakakaalam at siya lang yung gagabay sa atin at magbibigay ng lakas para labanan lahat ng mga pagsubok natin.